as you can see, this is my nose before. And this is after, guys. And yun nga, I'm taking you to my full rhinoplasty journey from before, during, and after. If you wanna get rhinoplasty here in the Philippines, then this video is for you. Maraming factors, no? Kung bakit tayo nagpapa-rhinoplasty. So for me, sino nga ba ako and then why I'm doing this to myself? Basically, I'm doing this to myself because I wanna see an upgrade on my facial look. And secondly is my experiences before. So, alam naman natin yung experiences natin before meron tayo. We cannot say na all these experiences are positive. So, nakaranas din tayo ng bullying. So, in my case, yes, mi amor, ako po ay nabully nung high school. So, I'm not proving this. I'm not doing rhinoplasty for the people that bullied me. But, I'm doing this for myself because I want to strive for growth and I want to strive for excellence as well. Wanna see more. Gusto ko po makita ang sarili ko na mas maging creative po. And this is the way that I make myself happy. So, sabi nga nila, if you wanna make yourself happy, then go for it. So, in my case, kita nyo naman, I'm doing this video, guys, na raw. So, kung ano yung nakikita nyo ngayon, wala pa akong, this is pre-surgery, so wala pa po akong ginagawa sa aking katawan. Wala rin po ako masyadong nilalagay sa katawan. Pero, ibibigyan ko po kayo ng mga things at mga list ng items na ginagawa ko po para ma-prevent po natin yung any issues along the way when going or getting the rhinoplasty. So, ito po yung mga tips na ibibigay ko sa inyo para po magkaroon kayo ng mas maayos na journey and process when it comes to having your rhinoplasty. So, number 1 is choose your peg nose. It's very important, mi amor, na meron po tayong peg nose kasi dapat kung ano yung gusto mong nose, yun din dapat yung magiging aligned or kumbaga magiging aligned kayo ng doctor mo when it comes to creating your doing the nose na in the process. Kasi ang pangit naman na yung doctor mo, ito yung gusto niya, tapos ito yung gusto mo, and ang ending nagkaroon ng mismatch. So it's very important na aware din yung doctor mo kung ano yung gusto mong nose and aware ka din at alam mo rin kung ano yung gusto mong nose. So ang sasuggest ko sa inyo is punta kayo sa Pinterest and mag-search lang kayo doon, let's say masculine nose or nose for men or nose for perfect nose for men, something like that. Disclaimer lang, hindi po yung perfect na nose nyo is ma-define or let's say mahihit po talaga ng doctor nyo, pero it's more like a way for you and your doctor to be aligned na ito din yung gusto nyong nose. It's just that hindi nyo siya makokopya talaga literally. So, maaaring close kayo doon or mas maganda pa doon. So, second po is your budget. Madaming rhinoplasty na surgeon. Iba-iba po ang priced. And meron pong nagre-range from 100 to 150,000. Meron namang 50,000 to 80,000. Meron namang 180,000 to 250,000. So, depende po yan. And it's because of their branding and their experience as well. So, hindi naman ibig sabihin na kapag mas mura ay pangit na yung gawa. Hindi naman ibig sabihin pag mahal ay sobrang ganda na ng gawa. It's actually depends, guys. So, I'm giving you the full freedom na kung ano yung certain budget na sinet nyo is aligned din po dun sa doctor nyo. So, in my case, isi-share ko yan lahat sa inyo, guys. Along the way. So stay tuned para sa more detailed na information when it comes to my doctor, sino po ang doctor ko at magkano po ang budget and magkano po ang total cost ko when doing this or when having my final rhinoplasty. Third po is pumili po kayo ng doctor na mabilis kayo ma-assess and at the same time kapag after ng care nyo or after care ng rhinoplasty nyo is mabilis po silang mag-respond. Of course, pag natapos po yan at nagkaroon po kayo ng mga infections, it's very important po na ma-reach out nyo po yung doctor nyo ng mas maayos. So, yan yung number 3 tips ko po. Make sure na responsive po ang team or ang doctor or ang surgeon na kukunin nyo para po mas easy po ang process ninyo when it comes to having communications with them. Number 4 po sa list natin is pumili po kayo ng maayos-ayos na clinic and registered. So, when I say maayos-ayos na clinic, ito po yung mga clinics na registered po talaga. Check nyo po yung mga social medias na platforms nila and then yung mga credentials nila. So, marami pong cases ngayon dito sa Pilipinas na bigla-bigla na lang
nagkakaroon ni Amor ng mga doctor kwak-kwak. So, nag-charge sila ng medyo mahal, tapos hindi naman pala sila lisensyado or nag-charge sila ng sobrang mura para ma-attract ka, and at the same time, magugulat ka na lang, hindi pala totoong doktor yon. So make sure lang po na ang kukunin yung doktor is talagang verified, and at the same time meron na pong napatunayan. So in my case, yung nakuha kong doktor, nakita ko siya sa Facebook group, and yung friend ko was also undergone the same doctor. She had this doctor for a very long time and she trusted this one, so I trusted him as well kasi nakita ko po sa aking mata na maganda po talaga ang creations ng doctor na ito. So ano-ano naman po yung mga bawal para sa ating rhinoplasty journey. So mi Amor, ang number 1 na bawal po bago po kayo magpa-rhinoplasty. So ito po, before nakikita nyo ako ngayon, bawal pong manigarilyo. And then second naman po is iwasan na po natin yung alak. So ang alak po, isa sa mga magpapaslow ng ating healing process. So before po kayo magpa-rhinoplasty, 2 weeks from now, make sure nyo lang po na meron na po kayong enough na abstinence when it comes to drinking alcohol. Third naman po is make sure na wala na kayong ginagamit ng mga active ingredients sa face ninyo. Mas maganda po light foam wash na lang po ang gamitin. So ito ang current kong ginagamit ngayon. And ito naman yung mga bawal na gamitin when it comes to getting your rhinoplasty journey. So may explanation din ng doctor dyan kung bakit bawal gamitin yung mga yan before ng surgery ninyo. Next sa list natin is complete sleep. So ngayon, actually mahirap to sa akin kasi mi Amor, ngayong buwan, ako po ay night owl. So from time to time, tinatry ko yung best ko na matulog or makahit ng 8 hours. And then minsan ang tulog ko lang po ay 5 hours or 6 hours. So kailangan natin matulog before the surgery. So I'm very excited kasi, oh my God, as of today, ang recording nito is 10 days before my surgery. So ginagawa ko na yung best ko. I'm eating healthy. I'm trying my best to take the right supplements, and doon na po papasok ang last po natin. So taking the right supplements before the surgery, during the surgery, after the post. So ito po yung mga supplements na tinitake ko. Number 1 is vitamin C. So vitamin C is very important for healing. May mga studies na rin po niyan na nakakatulong ang vitamin C when it comes to healing and progress. Hi guys! Bibili na kami ngayon ng mga rhinoplasty essentials namin, and then naka-ready na ako. So after nito, head over din kami sa clinic. So I just need to buy. Actually last minute yung pag-buy kasi nga dami kong ginawa ng mga nakaraang days. So hopefully maging prepare kami when it comes to this. Pwede galawin lahat ng may brown tape. Ang talagang i-focus nyo lang yung para maglinis ng inner ng may butas. Okay. Ito kami po yung mga brown. So anyway po, mamaya po pag may masakit. Guys, pauwi na kami guys. Ito, magbubuk na ako ng Grab pauwi. So medyo masakit siya ngayon, pero basta hindi maayos yung pakiramdam ko ngayon after the surgery. Pero kaya ko naman magsalita konti. Yun lang update ko kayo. Team best friend ko. Itong day 1 ko na surgery, medyo nahihirapan ako huminga, to be honest. Isa lang yung gumaganang buta sa akin, which is yung nasa left ko. And then, nire-review namin yung mga binigay na advice and prescription sa akin. Instructions na din dun sa post. So, medyo madami-dami kaming ako personally iinumin. Ayan. Medyo madami to guys. Part siya nung babayaran mo kapag nagpa-surgery ka na. So in my case, yung doctor ko, binigyan niya ako ng post-OP na kit. So it's a self-care kit para sa nose mo. Kasama na dun yung bleeding, kasama na dun yung pain reliever and everything. So
kasama na din dun yung hours. It's very important, sabi nung nurse, need namin i-take strictly sa time nung kung kailan namin iti-take. In my case, medyo kita nyo naman nahihirapan ako huminga kasi sa mouth ako nag-breathe. Etong isa gumagana pero hindi ganun ka okay. So hopefully the next few days maging maayos to. So babalitaan ko kayo guys. Ayan guys, as someone na parang sobrang hindi magaling sa mga timing, ang ginawa namin dahil sa sobrang daming mga iinumin, naglagay kami ng days, you can follow that, tapos naglagay kami ng time kung kailan namin sila iinumin. So medyo matrabaho siya, to be honest with you guys, but I think it's very worth it para masunod talaga namin yung time ng maayos. So yan, medyo madami-dami yan guys. This is the way I should sleep. Medyo masakit siya. Yung tenga ko medyo masakit kasi dito kinuha yung cartilage and yun yung pinalagay dito. So eto, just to make sure na hindi tayo magagalaw, matatabingi ang ating ilong at hindi tayo mag-iiba-iba ng posisyon. Ganito yung pinaka natin posisyon, matulog. So recommended siya. Yan. Hopefully tumagal to. Guys, this is day 3 ng aking rhinoplasty journey. Actually, kung titingnan nyo siya guys, kita nyo yan. Ito, kakalagay ko lang ulit. So basically, lilinisin nyo siya araw-araw. Yung mga meds, and yung mga things na gagamitin nyo, manggagaling siya sa inyong doctor. So make sure that you coordinate with your doctor. And usually, in my experience, actually, bayad na siya, included na siya. What I mean is doon sa inyong rhinoplasty package. So right now, kita nyo yung swelling, wala na masyado. Kasi chinaga ko talaga kumain ng orange, ng apple, anything na may mataas ang vitamin C, I literally hoard it. Like, I focus more on doubling down on fruits kasi feel ko yun yung mas magiging advantage ko when it comes to healing. So, kita nyo yan. Medyo hindi na rin siya ganun kasakit. Ito lang, kapag tinatanggal to, kasi pag lilinisin mo siya, din matanggalin tong parang conformer nila. Kung ano man tawag dito. So, pag tinanggal mo yun, ibabalik mo din siya ulit. So, yun lang guys. Update ko kayo soon. Hey guys, this is day 5 ng aking rhinoplasty healing. Actually, natanggal ko na yung tape. So, yung pinaka nakita nyo from last couple of days. So, tinanggal siya ni Miss Maan sa clinic. So, I went to clinic yesterday and tinanggal siya. And this time around, ang sabi nila sa akin ay ako ang gagawa nito everyday. So, papahid ng ointment and then ako naman yung gagawa nito. So, iti-tape ko siya para daw yung swelling and then yung pressure is hindi ganun ka mag-subside. I mean, dapat mag-subside siya. So, it will help to subside the swelling. And then, I'm so happy kasi tingnan nyo. Yung bridge ko, tinaas talaga nila. Grabe, ang galing nito. And then, I just want to say as well na sinabi rin ni nurse na pwede daw akong maligo. So, I just have to be careful when it comes to washing my body and my face. So right now, kakatapos ko lang maghilamos. And update ko kayo sa mga susunod na araw. But this time, kita nyo naman, it's really good. Sabi nga ni nurse, mukha na daw akong foreigner. Hindi lang ako makatawa guys. Yun pala yung isa sa mga major
watch out nyo. Hindi kayo makatawa, and that's something that you have to really like consider. Medyo masakit lang siya pag tumatawa ka, pero actually manageable. Very manageable. So I'll update you guys sa mga susunod na araw. Hi guys, today is day 16 of my rhinoplasty journey. So post-op rhinoplasty, ito na yung itsura ko ng 16 days right after getting the nose job. And as you can see, medyo nag-subside na. So ito yung final look niya. Yan, medyo may mga scars pa siya, to be honest. Pero kung titignan mo siya sa malayuan, so pag sumide view ako, sa kabila naman. So this is it guys, ito yung bridge, yung tip, yung alar natin. Talagang sabi ko kasi kay Doc, unang kita niya sa akin, sabi niya gusto mo maging Latino no? Medyo ano lang yung color ng camera natin no? Pero actually may more. Kung titingnan niyo ako sa personal, medyo dark talaga yung color ko, and then when he saw me, ang sabi niya sa akin, alam ko na gusto mo maging Latino. So I was actually like didn't expect that coming from a doctor. So nung nakita niya ako, wala pang sinasabi, alam niya na kagad yung gusto niya gawin sa akin. Am I happy with the result? Yes, I'm really happy kasi actually hindi siya halatang nose job. So when I spoke to my friends, ang sabi nila sa akin ay talaga nag-nose job ka, so hindi siya halata. Pero yung bridge noong una talagang sobrang halata niya. So the first week medyo hindi siya ganun ka okay, pero the second week, eto na yun guys, day 16, sobrang okay niya. And madaming pinagdaanan ano. So I wanna be fully transparent with you guys. Kung naka-experience man kayo nung nagda-doubt kayo during those few days, like the very beginning days, nagkaroon kayo, parang na-depress kayo, or nagkaroon kayo ng doubt na parang mag-workout ba to eventually. In my case, I did experience that as well. So gusto ko lang sabihin sa inyo na at the end of the day, may mga ganun talaga, and it's valid, you know, our emotions are valid and we have to honor them. Pero on the other hand, kapag feel nyo naman na meron talagang something like, in my case kasi, nung may third na, ang nangyari is parang hindi ako masyadong nakakahinga ng maayos, and then kasi nga syempre bago yung nose mo, so yung pagtulog mo and everything, medyo malaking factor din yon. So you have to consult and you have to tell your doctors kung ano talaga yung bagay or ano talaga yung recommended remedy nila or prescription nila for that. So you have to be very honest kung ano yung the way that you feel, and are you really happy with the result. Kasi napaka-normal niya, so briefing din ako na just in case pag-overthink ako, it's very normal. So pero I'm so happy, update ko kayo nito maybe like 1 month kung anong magiging result ng nose ko. Pero as you can see guys, nakita nyo naman yung before ko, this is my after. Medyo may pagka-asymmetrical lang din talaga yung face ko, pero I'm really happy with the result. And ayan, actually nagmukha nga daw akong Arab. So ayun guys, I'm gonna update you full on this, pero ibibigay ko din lahat-lahat ng details, lahat-lahat ng need mo i-prepare, lahat-lahat ng mga questions mo in mind, or kung meron man akong need mo ma-cover pa, just let me know in the comments. I'll definitely make a video on that. But ibibigay ko sa inyo lahat-lahat ng details, sino ang doktor ko, magkano ang ginastos ko, saan, kailan, bakit, paano mo siya nasaktan. Charis. So yun na nga guys, thank you so much, and you guys updated.